Opo, connected po ang mobile coordinating center natin sa Valenzuela City. Kapatid na Dino, come in please. Opo, salamat po sa Diyos, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po rito ay isang Katoliko, si Miss Monica Buenaflor. Magandang gabi po, Brother Eli. Nasa Bible po ba ang dating daan? At ano pang kagandahan po ng reliyon nyo? At pangalawang tanong po, ano pang kagandahan, bakit po wala po kayong santo? Kung ang tanong mo sa akin ay bakit walang santo sa amin, alam mo ang santo, ang gumagawa ng santo ang Diyos, hindi ang tao. Kahit sabihin mo pang santo, kung hindi naman naaprubahan ng Diyos, walang kwenta rin yun . Basahin natin ang 2 Korinto 10:18. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Panginoon ang pwedeng magsabi, pero kung sa sarili lang ng tao, hindi subok yon. Ang katunayan nga, may mga inalis . Biro mo, si San Christopher pala, inalis din yun. Yung patron ng mga manlalakbay, Santa Barbara, na tagapagtanggol ng artillery ng Italian traffic wardens. Inalis din pala si Santa Barbara. Kasi sabi, yung kanila raw pag-iral, hindi matrace, hindi makita record kung talagang umiral sila. Inimbento lang yung mga yan. Yan ay nasulat pa sa ating periodiko sa Pilipinas. Natatandaan ko yan dahil noong 1969, tao na ako noon . Sabi ko, hindi pala totoo yung Santa Claus. 1969 kasi, 22 years old na ako noon . Kaya natatandaan ko. Yan panluloko lang sa kapwa-tao yung mga santo-santo na yan. Kagaya nung gumawa ng santo sa Pilipinas, si San Lorenzo Ruiz. Umiral daw yun, 16 na siglo. No? Ano ang pruweba mo? Ganun ang itsura no si San Lorenzo Ruiz na yun. Gumawa sila ng concept, kaya ang sinasamba mo, hindi mo man kilala, hindi mo naman saan galing yung San Lorenzo Ruiz na yan. Umiral daw yan 1600, 400 taon na nakakalipas mahigit. Bago naging santo, mahirap paniwalaan yan. Kaya kapatid, sa tanong mo na ba't wala kaming santo, kasi ang paniwala namin, ang Diyos ang nagdi-declare na santo, hindi ang tao. Ngayon, ano ang kagandahan o kaibahan ng relihiyong ang dating daan? Hindi naman ang dating daan ang aming relihiyon, kapatid. Ang programa namin, ang pamagat, ang dating daan. The Old Path, El Camino Antigo. Sa iba-ibang wika, the old path, ang dating daan. Nasa Biblia ba yon yung ang dating daan? Yung dating daan, yun yung aral na dati ng Diyos, yung dating itinuro ng Diyos sa Biblia. Kasi ngayon maraming bago . Basahin natin yung 6:16 ng Jeremias Luz. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan, at magsilakad kayo roon, at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Pahingahan ng kaluluwa nandun sa mga dating daan, mga dating landas. Sabi, ipagtanong niyo, magsilakad kayo roon, sabi ng Panginoon. Kaya kapatid, sa Biblia, meron talaga yung dati. Bakit may dati? Kasi ngayon marami ng mga bago, inimbento ng mga tao. Yung dati, yun ang totoo. Ano ang pagkakaiba nun sa ibang mga relihiyon? Kung alin lang yung nakasulat sa Biblia, yun lang ang tinuturo namin. Wala kaming purgatorio, wala kaming limbo, wala kaming rosaryo, wala kaming santo na niluluhuran. Kasi wala sa Biblia yun, bawal ng Biblia yun. Luluhod ka sa nilalang . Bawal ng Biblia yung luluhod ka sa bato, luluhod ka sa kahoy, luluhod ka sa ginto. Bawal yun. Kaya wala kami nun, kapatid. Sana naunawaan mo. Wala lang kung maraming oras, kaya lang kulang ang oras natin para masagot ko lahat yung tanong mo. Pero ang pagkakaiba ng ang iglesia ng Diyos, ang aming kasing sinasampalatayanan, yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, nakasulat sa Biblia, bago pa tayo ipanganak, nasa Biblia na yon. Panahon pa ng mga apostol, sinulat na nila yun . Basahin natin yung 2 Korinto sa Bibliang Katoliko, kapatid na Daniel 1:1. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa kalooban ng Diyos, at ang kapatid na si Timoteo, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto,
at sa lahat ng banal na nasa buong Akaya. Iglesia ng Diyos ang pinangaral ng mga apostol. Unang siglo pa lang, yung unang 100 taon, nakasulat na, sinulat na ng mga apostol. Kaya yun ang nasa Biblia, kapatid. Hindi kami yun. Kami, umanib kami ron. Yun ang ipinangangaral ko ngayon. Yun ang tunay na iglesia. Nasa Biblia yon. Yung aral niya nasa Biblia. Walang rosaryo ron. Walang purgatorio, walang limbo, walang kung ano-anong aral na inimbento. Yun ang pagkakaiba nung iglesia ng Diyos na ipinangangaral ko kaysa doon sa iglesyang iba na nakagis na natin sa ating panahon. Sana naunawaan mo, kapatid na Monica, ang aking sagot sa iyo. Okay po. With that, kapatid na Eli, minsan pa po nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin upang makapaglingkod sa atin pong mga kababayan. Kapatid na Eli? Maraming salamat po sa mga bisitang dumating ngayon. Salamat po sa Diyos sa inyong pagdalo, mga kababayan.